Naglabas na ng mga panibagong impormasyon ang Philippine National Police sa kanilang ginawang investigasyon kaugnay ito sa nangyaring shooting incident sa loob ng San Jose National High School kahapon, June 22. At narito ang mga mahalagang information na kanilang isinapubliko nakabatay sa kanilang investigasyon. Ang 15 anyos na bata, ang kanyang alias ay Rod. Ito yung may hawak na kalibre 38. Samantala, yung isa naman si Nash, 14 anyos, ito yung pamangkin ng policewoman na may-ari ng baril na kanyang ginamit. Yung baril na Glock 17 9mm Glock 17. Hindi ordinaryong pulis yung kanyang auntie. Isa itong abogada. Nakakapasa lang noong 2023. At ang kanyang ranggo bilang pulis ay PSSG na naka-assign sa Pro 8 dito sa Palo, Leyte. Doon naman sa mga namatay na mga biktima, ang inilabas ngayong araw ng PNP base sa kanilang investigasyon ay tatlo yung namatay. Dalawa dito ay mga babae at isa ay lalaki. So, dalawa plus isa, tatlo yan. Base yan sa report ng PNP. Pero mayroong mga lumalabas na additional information na mayroong isa na pumanaw habang nasa ospital. Di ba yung mga sugatan na dala sa ospital? So, may lumalabas na information na isa na doon ay pumanaw at bali nalalagay na 4 na yung binawian ng buhay. At pero ang binabasehan natin dito ay ang pronouncement ng PNP na 3 ang namatay. Ito yung mga on the spot. Yung namatay mismo doon sa paaralan na pinagbabaril ng dalawang mga suspect. Ang mga sugatan ay umabot sa 23. Mga sugatan yan, umabot sa 23 ang mga nasugatan. Ang bilang ng mga firearm related na mga injuries ay umabot sa 15. Diyan sa 15 na yan, siyam dyan ay mga lalaki at 6 mga babae. Samantala, yung mga non-firearm related na mga injuries, siguro yung mga natalsikan ng bubog, yung natalsikan sa nasugatan sa pagtatakbuhan, nadapa, kung saan nagsusuot, na tinamaan ng mga splinters, umabot sa 5 atong mga nasaktan o nasugatan na non-firearm related. 3 babae, 2 mga lalaki. So yan ang huling tala ng report ngayon ng Philippine National Police. Ayan, galing sa kanila mismo yan. At ayon pa sa report ng PNP, talagang pinagplanuhan ang paggawa ng krimen kahapon. Hindi isang araw, hindi isang linggo na pinagplanuhan, kundi mahigit isang buwan. Mula nung Abril at Mayo hanggang sa dumating na kahapon, June 22, at doon na nila isinakatuparan ang kanilang matagalang plano ng pag-atake. Base sa report ng PNP, ang una raw na dapat na gagawin lang ng dalawang mga suspect ay pananakot labang sa mga estudyante na di umano nang bubuli sa kanila. Pero ang nangyari kahapon ay hindi talaga pananakot, kundi talagang pagpatay na. Pamamaril ang ginawa na kahapon. So ang sabi ng PNP, ito ay pinagplanuhan ng mabuti at nakita pati yung mga plano na yon, ang kanilang palitan ng pag-uusap gamit ang chat sa Messenger. So yon ang isa sa mga nakita ng PNP, yung mga naglabasan dyan sa social media. Yun na yun ang nakita na rin ng PNP. Ang isa pang update na para inyong malaman, napag-alaman ng Philippine National Police na ang isa doon sa 2 mga bata ay lulong sa larong violente sa computer, ang tinatawag na Gorebox. Ang Gorebox daw na ito ay talagang nag-i-introduce
nag-encourage ng violence, pagpatay, base sa laro na yan na napapasok din sa sistema ng mga bata. Kaya delikado itong mga laro na ito sa computer games, no? Na talagang nakaka-influensya sa mga bata. Yan ang isang tinitingnan. Kaya nga may request na ang PNP na isuspindi muna ang pagpapakalat o pagpapagamit sa laro na yan na Gourbox dahil isa ito sa nakita na naka-influensya sa naging mga asal ng mga bata dahil ang isa sa kanila ay lulong sa laro na Gourbox. Ngayong araw naman, June 23, ang Department of Education Secretary Sani Angara ay bumisita doon sa eskwelahan, nakipagpulong sa mga teachers at mga estudyanteng naroon at sabay bumisita ito doon sa isang namatay sa San Jose sa bahay ng biktima kung saan nakaburol ang isang biktima. Pati na rin yung mga estudyante na naka-confine sa mga ospital dahil sugatan sa nangyaring pamamaril ay binisita na rin ni Secretary Sani Angara at para magbigay suporta sa mga nangyari sa kanila. Itong nakakalungkot habang bumibisita si Secretary Sani Angara doon sa burol ng batang namatay, ay nag-aabot po sila ng isang puting sobre na may laman na sabi nila kunting tulong, siguro pera yon, pera. Unang ibinibigay doon, ino-offer doon sa nanay, talagang hindi tinanggap ng nanay, hindi tinanggap ang tulong na yun na inaabot, umatras lang siya at umiyak lang. Tapos nung ayaw tanggapin ng nanay, doon naman ibinibigay sa lalaki, yung tatay ng bata, hindi rin tinanggap as base doon sa nakita natin sa camera. At napayak na lang dahil hustisya daw ang kanilang hinihingi. Talagang grabe ang hinagpis ng mga magulang dahil sa nangyaring ito sa kanilang anak. Kita mo naman talagang nangyari at inaasahan nila na bandang hapon ay makakauwi na yung bata pagkatapos ng klase, pero ayun, umuwi, bangkay na nang dumating sa kanilang bahay. So yan na ang dapat pag-isipan ng mga bata ngayon. Nasa labas kayo, gumagawa kayo ng hindi tama, nadadamay ang inyong mga magulang, mga guardian sa inyong mga kawalang hiya ang pinagagawa pag nasa labas. Bottom line, ang lahat ng ito nagkadamay-damay na. Damay mga magulang, damay ang mga guardians, damay ang walang mga kinalaman sa kasong ito. Maraming namatay dahil lamang sa maling kagagawan na mga minors na ito. Sana wala nang mangyaring ganito sa iba pang mga insidente sa ibang mga paaralan o kung saan-saan pa man.